Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, August 7, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sari-saring armas nakumpiska mula kay San Simon, Pampanga Mayor Punsalan matapos ma-entrap dahil sa umano'y extortion. Pro-impeachment groups nag-walk out matapos isantabi ng Senado ang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. VP Sara nag-Thanksgiving celebration matapos ang resulta ng botohan sa Senado. Mga nasunugan sa Tondo, Maynila, pinag-agawan ang mga kable ng kuryente. Meralco, umalma. Mga nagparehistro para sa barangay at SK elections, humigit 1 milyon na. 8 ang patay, 15 sugatan matapos bumulusok ang isang dump truck sa bangin sa Sultan Kudarat. At sa showbiz, Phil-Canadian Hollywood star Manny Jacinto ipinromote sa Pilipinas ang kanyang newest comedy film na Freakier Friday. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Posibleng madagdagan pa ang mga kasong kakaharapin ni San Simon, Pampanga Mayor JP Punsalan matapos maaktuhan na tumanggap ng suhol sa reklamong extortion nitong Miyerkules. Yan ay kung sakaling walang lisensya ang mga nakumpiskang baril mula sa kanyang security. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kakaharapin ni Mayor Abundio JP Punsalan Jr. ang kasong extortion at graft and corruption dahil sa pangingikil umano niya sa isang negosyante ng steel company sa San Simon, Pampanga sa halagang 110 million pesos. Huli sa entrapment operation ng NBI si Punsalan nitong August 5 sa isang cafe sa Clark, Pampanga kung saan ibibigay ang paunang bayad na 30 million pesos. Pinakita sa kanya, ito yung 30 million. Nung tanggapin na niya, pumasok na ating mga operatiba at in-announce na yung kanyang pagkaka-aresto. Hindi na nakakibo pa ang alkalde ng arestuhin, samantalang dinisarmahan naman ang kasama niyang mga bodyguard. Hininga ng balitang A to Z ng komento si Punsalan, pero... Mayor, ano masasabi niya? Mayor, may message kayo. Maaari pang madagdagan ang mga kasong isasampa sa alkalde dahil sa mga nakumpiskang short at long firearms. Yun naman mga security niya, we are still checking with the Firearms and Explosives Office sa Kamkrame if they are authorized, if they are licensed to possess those firearms. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng security personnel ng mayor kung pribado o nasa serbisyo ng gobyerno. Babala naman ng NBI. Mahigpit ang bilin ng ating Pangulo kahit nakaalyado pa pagka gumagawa ng irregularidad, pagka gumagawa ng corruption, ay hindi na rin niya ituturing nakaalyado. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan na nagreklamo sa alkalde na hindi muna inilabas ang pagkakakilanlan sa publiko. Para sa balitang A to Z, Kim Salinas. Nagprotesta ang pro-impeachment group sa plenaryo ng Senado habang nagbobotohan nitong Miyerkules para isantabi ang impeachment complaints. Dismayado naman ang Senate minority sa kinalabasan ng botohan dahil mahirap na anilang buhayin ang impeachment case ngayong ito ay naisantabi na. May balitang A to Z si Ace Cruz. Napa-thumbs down sabay walkout ang ilang leader ng pro-impeachment groups Miyerkules ng gabi habang nagbobotohan ng mga senador sa motion to archive o isantabi ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senador Amy Marcos ang nagpapaliwanag ng boto nang mangyari ang tila protesta ng mga grupo.
Hindi ako makareact. Walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Wala, sanay na tayo eh. Pero wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? Sa botong 19 na yes, 4 na no at 1 abstention, tuluyan nang naisantabi ng Senado ang impeachment complaints. Pinasaringan ng senadora ang anyay nasa likod ng impeachment na tinawag niyang spoiled bonjing. Kilalang kritiko si Senator Marcos ng kanyang pinsan at House Speaker Martin Romualdez pero walaan niya siyang personal issue rito. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Matapos ang botohan, sinabi ng senadora na nakapag-usap sila ng bise. Text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. Matapos sa may archive ang impeachment complaints, umaasa naman ang ilang senador na mas mapagtutunan na ng pansin ang iba pang mahalagang isyu sa bansa. Ang laking dami-daming trabaho ng Senado. Kulang ang trabaho, kulang ang ginagawa para punan yung mga oportunidad para mag-improve yung buhay ng ating mga kababayan. Nandiyan pa rin yung problema ng baha hanggang ngayon. Yung iba sa amin sa Bulacan hanggang ngayon nasa baha pa rin. 3 towns doon, lahat ng barangay baha. Alam naman namin na mas marami ang gustong sumunod sa konstitusyon. Gusto sumunod sa ruling ng Supreme Court. So, expected na natin yun. Dismayado naman si Minority Leader Tito Soto sa kinalabasan ng botohan. Mahirap nang bunutin yun. Kaya yung pinipilit ko yung i-table muna. Para pagka mayroong motion for reconsideration at sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila, or may mga binago sila, meron silang ni-rectify, pinoint out nila yung mga sinasabi kong mali doon sa decision or inaccurate sa mga decision, di madaling galawin dahil naka-table lang. Na pag nag-decision ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Oras na baliktarin ng Supreme Court ang naunang ruling nito, kailangan pagbotohan ng mga senador para buksan ang in-archive na impeachment complaints. Gayunman, duda ang mayorya ng mga senador na mababaliktad pa ang posisyon ng SC sa kabila ng nakabinbing motion for reconsideration. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa Kamara, mariing kinundena ng Akbayan Party List ng hakbang ng Senado na isailalim sa archive ang articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Isinalarawan ni Congressman Shell Jokno ang naturang hakbang bilang panibagong pako sa kabaong ng pananagutan. Habang tinawag ni Representative Percy Sendanya ang mataas na kapulungan bilang Duterte Senate, bunsod ng kanyang pagkakadismaya sa naging desisyon. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. Kinuwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ngayong Huwebes ang anyay minadaling hakbang ng Senado sa pagpapasailalim sa archive ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Romualdez, ang pag-archive sa Articles of Impeachment ni Duterte ay tila nangangahulugang paglilibing nito sa lupa. Binigyang diin ng kongresista na hindi pa naisa sa pinal ang ruling ng Supreme Court sa gitna ng inihain ng Kamara ng motion for reconsideration sa naturang reklamo. Dagdag ni Romualdez, nakitaan niya ng korteng seryoso ang nilalamang argumento ng kanilang motion at sinabing sasapat na upang maitulak si Duterte na magsumite ng komento ukol rito. Masaya namang nagdiwang si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang legal team matapos ang desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case laban sa kanya nitong August 6. Sa ibinahaging larawan sa isa sa mga legal team ni Duterte na si Councilor Attorney Luna Acosta, makikita ang masayang pagtitipon pero hindi na ibinahagi kung saang mismong lugar nangyari ang pagpupulong. Spotted rin ang ikalawang Pangulo na dumalo sa misa pasasalamat ng Kadayawan Festival sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Sa kabila ng Senate decision, nakatakda pa rin magsumite ang kampo ni VP Sara ng komento sa inihaing apela ng Kamara sa Korte Suprema ukol sa konstitusyonalidad ng Articles of Impeachment.
Good news para sa mga suki ng EDSA Busway. Aarangkada na ang rehabilitasyon nito at magdaragdag pa ng mga bagong estasyon. Samantala, sinamantala ng MMDA at ng Valenzuela LGU ang maaraw na panahon upang magsagawa ng river cleanup para maibsan ang pagbaha sa hinaharap. Sanipuwersa ang kagawaran ng transportasyon at budget and management sa pag-inspeksyon sa isasagawang EDSA Busway Rehabilitation Project. Sa Phase 1 ng proyekto, isasaayos ang mga estasyon ng Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe. Habang sa ikalawang yugto naman, nasisimulan sa Oktubre, ay magdaragdag ng 2 bagong estasyon sa Cubao at Pitex. Bahagi rin ng rehab ang konstruksyon ng ipapalit sa kontrobersyal na Mount Camuning Footbridge sa Quezon City. Pagtitiyak ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ang priority natin, yung mga commuter. No? Kasi for the longest time, lagi nakatutok lang tayo sa sasakyan. So ngayon, it's about time. Commuters naman ang ating iniisip. Inaasahang matatapos ang 412 million peso rehab project sa 2026. Samantala, nagbayanihan na ang Metropolitan Manila Development Authority at Valenzuela Local Government sa paglilinis ng Maykawayan River sa boundary ng Valenzuela at Maykawayan, Bulacan. Gamit ang malalaking backhoe, tinanggal ang samut-saring basura na nagbabara sa lagusan ng tubig tuwing umuulan. Pag nabarahan dito ang tubig, may ipit at magkakos din ang flooding sa NLEX. Hindi lang sa NLEX, kundi iba pang parte ng Metro Manila. May mga pabrika, may nakatira ho sa gilid. Talaga pong hindi maiwasan na linisin man namin, mapupuno ulit ito. Dito nagbabottleneck, nagchochoke ang basura. Plano rin ng pamunuan ng North Luzon Expressway na magtayo ng mas malaking detention pond system o imbakan ng tubig bilang pangmatagalang solusyon sa baha. Ating NLEX kasi may cistern dyan sa may Valenzuela, sa may Paseo de Blas kung saan nagbaha. Kaya lang hindi na kinaya. So ngayon, ang gagawin ho natin, inapprove na po ng chairman namin ni si MVP, na gagawa ho kami ng parang 8 Olympic size na swimming pools ang capacity na cistern. Aabot na sa 450 truckloads ng basura at water lily ang nakolekta ng LGU. Pero may 6,600 cubic meters pa na target matanggal sa lugar sa susunod na 2 linggo. Nagmistulang laro ng tug of war o agawan ng lubid ang eksena sa Tondo, Maynila. Matapos mag-unahan ang mga residente sa Barangay 105 sa mga nagkalat na kable ng kuryente sa gitna ng clearing operations matapos ang sunog doon. Kita sa trending videos ang pagkakagulo ng mga residente sa Aroma Compound upang mabaklas at makuha ang mga kable na posibleng ibebenta sa junk shop. Mariin namang kinukondena ng Meralco ang pagnanakaw sa mga kable na ayon sa electric company ay mapanganib, labag sa batas at posibleng makaapekto sa muling pagbabalik ng serbisyo ng kuryente sa lugar. Abot sa 1,500 na pamilyang naapektuhan ng sunog sa naturang compound nitong August 7. Pinangunahan ng mga anak at tagapagmana ng yumaong negosyanteng si Henry C. ang listahan ng pinakamayayamang Pilipino sa bansa. Base yan sa top 50 list na inilabas ng Forbes magazine ngayong Huwebes. Ayon sa Forbes, pumalo ng $11.8 billion ang net worth ng magkakapatid. Plano naman nila na palawakin pa ang kanilang negosyong SM Prime Holdings at mag-invest ng $9 billion sa susunod na 5 taon upang mapalago pa lalo ang kanilang kayamanan. Sunod naman sa listahan ang container terminal tycoon na si Enrique Razon Jr. na may $11.8 billion na net worth. Pangatlo, si former Senator Manny Villar na may $11 billion. At pang-apat, si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang na may $3.7 billion lang naman. Ganap ng tropical depression ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
Gayunpaman, ang mararanasang pag-ulan ay bunsod ng isa pang LPA na nasa loob ng PAR. Huli itong namataan sa katubigang bahagi ng San Fernando City, La Union. Partikular na makararanas ng maulap na panahon hanggang sa malalakas na pag-ulan ng Ilocos Region at Zambales. Gayon din sa Metro Manila, CAR, Cagayan Valley, Calabarzon at ilan pang lugar. Samantala, ang mararanasan namang sama ng panahon sa nalalabing bahagi ng bansa ay bunsod naman ng habagat. '18s, make some noise! Another milestone na naman for King of P-Pop, SB19. Maglalabas kasi sila ng first ever CD na i-release mula sa Japan sa darating na September 17 para sa kanilang matagumpay na Simula at Wakas Extended Play. Ang good news na yan, inanunsyo mismo ng SB19 sa kanilang social media page kasabay ng nalalapit na Japan leg ng kanilang world tour sa September 24. Tampok sa naturang EP ang mga hit songs nila gaya ng Damn, Dungka at maraming iba pa. Susunod, 8 ang patay, 15 sugatan matapos bumulusok ang isang dump truck sa bangin sa Sultan Kudarat. At mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections pumalo na sa mahigit 1 milyon. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Walo ang naitalang patay matapos mahulog ang mini dump truck sa bangin sa Lebak, Sultan Kudarat. Base sa inisyal na ulat ng Police Regional Office 12, nawalan ng preno ang truck habang bumababa sa pakurbang kalsada. May 15 iba pa na nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang tulong para sa mga biktima. Pumalo na sa mahigit 1 milyon ang mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections 3 araw bago magtapos ang registration period. Samantala, 1 linggo na lang ipatutupad na ng komisyon ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections doon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sa kabila ng napipintong pagsasabatas ng pag-reschedule ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa November 2026, patuloy pa rin ang Commission on Elections sa 10-day voters registration nito na nagsimula noong 1 ng Agosto. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 1.2 milyon ang mga nagparehistro. Hindi namin inaasahan from the Commission on Elections side na ganyang kadami ang magpaparehistro ng mga kababayan natin. Sinasamahan ng mga magulang yung mga kabataan, mga lolo't lola, sila pa yung nag-a-accomplish ng mga forms. Ayon kay Garcia, pinakamataas na turnout ito para sa COMELEC sa loob lang ng ilang araw. Target ng komisyon ang 1.5 million registrants para sa BSKE. Dati-rati, nilalango yung mga registrations namin, yung mga ginagawa natin na registration anywhere, dapat nationwide na to. Hindi lang to NCR. Kasunod aniya ito ng May 2025 elections kung saan naitala ang pinakamataas na midterm voter turnout sa kasaysayan. Ngayong Webes nga lang, dinala ng komisyon ang huling araw ng Special Register Anywhere Program o SRAP sa PhilSports Arena sa Pasig City, katuwang na rin ang Premier Volleyball League. Plano rin ng komisyon na dalhin sa malalayong lugar ang SRAP. Samantala, 67 days bago ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections, nakatakdang simulan ng komisyon ang gun ban doon sa August 14 hanggang October 28. Kami po 100% kaming handa, 100% kami naghahanda pati sa Bangsamoro parliamentary. Sa ilalim ng gun ban, ipagbabawal ang pagdadala ng kahit anong armas at iba pang matatalas o nakamamatay na bagay sa mga pampublikong lugar kahit palisensyado ito. Bawal din ang pagkuha ng serbisyo ng private security personnel o bodyguards at pagbiyahe ng mga armas at pangpasabog. Hindi lang po ito election offense na may punishment na 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Ito rin po ay illegal possession of firearms. Sususpendihin din muna ang mga permit to carry firearms outside of residence, letter orders at mission orders. Sa October 30 nakatakda ang unang BARM parliamentary elections. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Lumapag ngayong araw sa Kempe Gowda International Airport sa Bengaluru City, India si President Ferdinand Marcos Jr. para sa ikalawang bahagi ng kanyang 5 araw na state visit doon. Kasama ni PBBM ang Philippine delegation na saktong 11:18 ng umaga sa India o 1:48 naman ng hapon oras sa Pilipinas. Doon nakapulong ng Pangulo ang technology and innovation leaders ng lungsod na siyang tinaguriang Silicon Valley of India dahil sa mayabong nitong teknolohiya. Naasahan ding pangungunahan ni PBBM ang isang banquet o formal at magarbong handaan bilang hapunan ngayong gabi. Bukas naman araw ng Biyernes, nakatakda ang pag-uwi ng Pangulo. Plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magpatupad ng mas mahigpit na mga patakaran para sa mga bangko at e-wallets laban sa online gambling. Ayon sa BSP, maglalagay umano sila ng biometrics checks tulad ng facial recognition para maiwasan na may gumamit ng kanilang pera para sa online gambling at maglalagay rin ng arawang limit sa pwedeng gamitin para sa sugal. Samantala, bahagyang bumilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 5.5% sa ikalawang kwarter ng 2025. Gayunpaman ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mabagal ito kumpara sa 6.5% na paglago sa second quarter din noong 2024. The Queens are killing it! Sa kasagsagan nga ng sold-out stadium world tour ng K-pop girl group na Blackpink ngayong taon, panibagong achievements na naman ang kanilang nakuha. Pumalo na sa mahigit 1 bilyon ang YouTube views ng music video na kanilang hit song na Pink Venom. Ito na ang ika-6 nilang music video na may more than 1 billion views sa YouTube, kabilang ang D4, Kill This Love, Bumbaya, As If It's Your Last at How You Like That. Hindi lang successful bilang grupo ang Blackpink kundi maging bilang solo artist dahil nominado ang lahat ng miyembro nito sa Best K-pop category ng MTV Video Music Awards. Habang ang main vocalist ng grupo na si Rosé, 8 ang nakuhang nominasyon kabilang ang Best Pop, Best Collab, Best Direction, Best Art Direction at Best Visual Effects para sa hit song niyang Apato. At Best K-pop sa solo track din na Toxic Till the End. Sa September 7, malalaman ng mga panalo musical artists sa VMAs ngayong taon. Sa aming pagbabalik sa showbiz, celebrities dumalo sa star-studded gala night ng bagong musical ni Lea Salonga. At Phil-Canadian Hollywood star Manny Jacinto ipinromote sa Pilipinas ang kanyang newest comedy film na Freakier Friday. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Filipino-Canadian Hollywood star Manny Jacinto bumisita sa Pilipinas para sa promo ng kanyang newest comedy film na Freakier Friday. Samantala, celebrities dumalo sa star-studded gala night ng bagong musical ni Lea Salonga. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Star-studded ang gala night ng musical play na Into the Woods nitong August 6 sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati. Spotted sina Pops Fernandez, Morissette Amon, Jed Madela, Anthony Pangilinan, Hayden Co, Team Yap, Khalil Ramos, Gabby Garcia at marami pang iba. Ang Into the Woods ang kauna-unahang musical production ng Theater Group Asia kasunod ng critically acclaimed play na Request sa Radyo ng yumaong direktor at co-founder na si Bobby Garcia. Ang Into the Woods ay reimagination ng paboritong fairy tales, kabilang ang Cinderella at Little Red Riding Hood. Bumida sina Tony Award winner Lea Salonga bilang The Witch, multi-awarded actress at comedian Eugene Domingo bilang ina ni Jack sa Jack and the Beanstalk, at film Broadway star Ariel Jacobs bilang si Cinderella. Kasama rin sa cast ni na Mark Bautista, Noy Volante, anak ni Lea na si Nick Che, Carla Guevara, Josh De La Cruz at marami pang iba.
Muling bumisita sa bansa ang Filipino-Canadian Hollywood actor na si Manny Jacinto para sa promotion ng kanyang latest comedy film na Freaker Friday nitong Martes, August 5. Sa kanyang meet and greet, tibag kamayaw ang fans, masilayan lang si Manny. Ginampanan ni Manny ang karakter na si Eric Davis na isang chef at single father sa Freaker Friday, kasama ang original stars na sina Lindsay Lohan at Jamie Lee Curtis. Showing na ang Freaker Friday in cinemas nationwide. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ngayong gabi ay mula sa American educator at politician na si Ernest Greenwood. Ang sabi niya, hindi basta na lang nangyayari ang mga aksidente sa kalsada. Kadalasan ay may nagsanhi kung bakit nangyari ito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.